Hello everyone! Let's yap about everything that happened today in this day, and I must say na happy ako with everything that I did today and lahat ng mga unexpected na nangyari ngayon. So just a quick update, it's currently 6:39 na. So habang nire-record ko to, naghihintay kasi ako sa dinner time ko kasi starting today, nag-start na ako ng pagtatrack ng meal ko, like yung meal time. So, naglagay ako ng alarms, which is, hopefully, by the next few days, is talagang maging consistent ako na sundin. And, it's currently raining outside. And finally, like, talagang totoong ulan na siya this time kasi medyo malamig na yung pakiramdam. And, happy ako na hindi siya ganun kalakas kasi talagang magiging hustle yun sa loob ng bahay namin. And earlier, I just finished some steps. So, bibigyan ko kayo ng background of the story about all of that. Tapos, right now, 5 minutes ago, I just took a shit. Yes, like literally took a shit. Kasi for some reason, every time na nagpo-poop ako, parang napakalaking achievement nun para sa akin. Kasi before, talagang constipated ako. Like, it takes weeks, even weeks for me to poop talaga. Pero ngayon, parang nagiging more frequent na siya. And ang sarap sa pakiramdam because, you know, it's like an assurance na everything is going well even though may mga times na nag-overconsume ako ng food more than I want is hindi ako constipated. So, ayun, earlier then, after ko mag-take ng steps, after ko nung kumain paggaling ko sa school, is ni-record ko yung some of the things or some of the moments na nangyari ngayong araw that are worth taking notes. And by the way, plano ko na rin palang mag-track nung progress na yun every single day. Like, nakakatuwa kasi, you know, dati kasi, like, to be perfectly honest with myself, is yung thought na kailangan kong i-journal lahat ng nangyari sa akin through narrative writing type of journal kind of makes me feel lazy. Like, hindi ako motivated na gawin yun araw-araw because nagtiwala ako sa sarili ko na hindi ako magiging consistent about it. Pero ngayon, meron na akong mas naisip na magandang alternative na ideas, which is iti-take down ko yung mga events instead and I will be yapping them in here. Okay, so let's go. Let's start with the very beginning of this day. So yesterday, nagkaroon ako ng konting discipline sa sarili ko. Although kahapon ang dami kong kinain, yes, but I'm very blessed. I'm privileged na makakain ng ganun karaming pagkain, kaya hindi ako over guilt trip sa sarili ko because what happened already happened. So, ayun, natulog ako ng maaga kahapon. Like, sinabi ko talaga sa sarili ko na gusto kong mag-start ng panibagong araw. Kaya natulog ako kahapon ng maaga. And nagising rin ako ng maaga kanina. I woke up around 6, which is in-alarm ko yon by the way. And nagising ako on time. Tapos, ang sarap sa pakiramdam na tipong pagkagising mo is yung mga plano mo throughout the whole day is ayun kagad yung naisip mo. Like, wala kagad akong naisip na anything negative or people that could have probably ruined my day already before it even starts. So, napaka-satisfying ng feeling and that's what I exactly felt kanina. Like, nag-rush kagad yung mga things that I'm most excited to do throughout the whole day. And, girl, hindi kagad ako nag-scroll sa phone ko kanina, which is a old habit of mine. Like, it's not the first time that these past few days, mas nagiging open na ako dun. Like, even myself, unconscious na ako na hindi na ako kagad nagsuscroll pagkagising or gonna spend like at least 15 minutes after I wake up. Like, this past few days, every time na pagkagising ko is talagang babangon na kagad ako. I feel pretty right now. Hindi ako with guilt. I'm not feeling anything bad with myself because I know I did great today. So, ayun. Pagkagising ko is tumayo kagad ako and I did some stretching which is part of my to-dos. And for some reason, like,
nung isang araw din, ganun din yung ginawa ko paggising ko. I did some stretching talaga. Like, yung tipong hindi siya super strict na type ng stretching. Like, basta makapag-stretch, maunat-unat ko yung sarili kong buto. Like, nagiging part na siya ng life ko. And it's such a wonderful feeling. And that's what I did kanina. After I woke up, of course, ni-record ko pa rin because it's worth recording. Pero hindi ako naging performative kanina. Like, talagang gusto kong mag-stretch. And yung pag-stretch ko nga dun sa kama ko is hindi ko na-record kasi talagang ginusto ko siya. Like, ang sarap sa pakiramdam, you know what I'm telling you. So, I did some stretching and after that, after ko mag-stretch, after ko i-record yon para maging guide, maging inspiration sa akin in the future, like some reference. Pagkatapos nun, of course, lumabas ako and I did my morning routine as usual. And also these past few days, I've been into this lymphatic massage. Like, I did not do any research about like talagang specific like focus na lymphatic massage. Pero naging part na siya ng morning routine ko every single day. Like, hindi na yung tipong hilamos lang tas moisturizer na type. Like, nakafocus ako na gusto ko pagkagising ko and sa pagtulog ko is ang gagamitin kong panghilamos is malamig na tubig galing sa fridge. Tapos, I will do some basic massage na natutunan ko before to my face. And for some reason, like, hindi for delusion or stuff. Like, it did something in me. Like, ang satisfying sa feeling. Tsaka yung part na hindi lang dun sa thought na lymphatic massage yun, makakatulong yun sa face. Like, ang sarap syempre sa pakiramdam ng malamig na tubig sa mukha. Like, yung tipong, let's say, pinilit mo yung sarili mo na gumising ng maaga. Pero kapag naghilamos ka talaga ng malamig, talagang magigising ka sa katotohanan. And it's such a wonderful feeling, I'm telling you. Kaya Lian, if you are watching this, please, at least, maging consistent ka na sa part na yon because, trust me, it does its wonders. And after that, another good thing happened in the morning. Thank you, Lord, talaga. So, syempre, dahil nga katulad ng sinabi ko kanina is may sinusundan na akong meal time alarm. So, for breakfast, I decided na ang breakfast ko is at least 1 hour after ko magising. So, nag-alarm ako na kanina ng 6 and nag-alarm ako ng pang breakfast ko is 7. So, talagang trinay ko na magstay doon sa time na yon. Kaya ang ginawa ko is bigla akong naglaba. For some reason, like, hindi siya part ng to-dos ko. Like, hindi nga siya part ng priorities to-dos ko na natutunan ko. Pero, wow. Like, yung thought na meron kang nagawa na hindi naman siya part, may nagawa kang productive na hindi naman siya part ng to-dos mo. Like, it's such a wonderful feeling. Like, hindi siya planado. Like, naniniwala talaga ako dun sa kasabihan or phrase na all good things happen in the most unexpected times. Or even kumidlat ng malakas, what the freak. Wow! Ang lakas ng kidlat, what the hell. So, ayun nga, katulad ng sinasabi ko, the unexpected things are the most satisfying feeling. And ayun yung nangyari kanina. Like, naglaba ko, like, dinamay ko yung mga kailangan kong labhan, yung mga dirty laundry or dirty clothes ko yesterday. And it's such a wonderful feeling kasi ang dami ko kagad something na to be proud of early in the morning. Kaya super happy ako. And nasundan ko yung breakfast mealtime alarm ko, te. Like, after ko maglaba, of course, ilang minutes yun. Tapos, ilang minutes, nakapagpahinga ako ng konti. Tapos, ayun, alarm time na. And nasundan ko yung breakfast meal ko. And satisfying yung breakfast ko. Thank you, God, for the early blessing. So, for breakfast, I have a boiled egg, tatlong boiled na saba na saging, and a black coffee. And it's such a fulfilling breakfast. And, ayun, super satisfied ako because I love bananas. And after nun, of course, I did some steps. Like, it's part of my life na. So, naka at least 4K
na kagad ako or 8K early in the morning. Like, know your place. So, ayun, ang sarap sa pakiramdam kasi talagang nag-go with the flow ako and super ayos ng mindset ko or like mentality ko kanina. Like, talagang I'm manifesting so hard na magpatuloy na to. So, ayun, wala kaming wifi. Namatay, pero I feel like sinara nila yun dahil ang lakas nung kulog kanina. Pero, ayun, so, I did my steps and also, nag-stick ako doon sa alarm meal ko for my lunch. For lunch, of course, nakasulat yan sa ating mahiwagang journal na malaki. By the way, look. Satisfying tignan. Okay. So, for lunch, I had super satisfying din kasi for lunch, talagang nakontrol ko yung proportions ko. And, special mention, I did not snack in between. Like, it's not the fact na there's nothing, wala akong pwedeng snacks kanina, pero nakontrol ko. Like, talagang nagtuloy-tuloy kasi I spend most of my time for walking instead. So, talagang na-distract ko yung mind ko for binging, probably using my money to buy snacks. Kaya, ayun, naging consistent ako, hindi ko na namalaya na 11 na. And bago pala ako mag-lunch is, nakapag-shower na ako. And let me tell you what I feel. So, kanina, nakapag-early shower ako and pagpunta ko sa school, ang sarap sa pakiramdam kasi hindi ako nagmamadali and hindi ako late. Of course, we don't want the penalty na ang mahal-mahal. And ayun, nakapag-early ako na ligo kanina, kaya I have some time pa rin na magpatuyo ng buhok, like hindi ko nirarush yung sarili ko na gawin yung mga kailangan kong gawin sa mukha and such, pagdadamit. Kaya hindi ko na namalayan na 11 na. And by the way, this past few days, like hindi pa siya gaano katagal, is I'm into podcast na. Like naging mulat na ako sa podcast and it's such a wonderful discovery. Kasi ang dami kong mga napapanood or napapakinggan ng mga podcast and mostly naka-focus ako dun sa about sa life. And ang dami ko ring natutunan katulad kanina. Shout out dun sa podcast that I like so far. Like, ang pangalan yata is, nakalimutan ko, basta si Ate Risha na podcast. Like, ang dami niyang episodes and so far 2 pa lang. Kaya na-excite ako na pakinggan yung iba niya pang podcast kapag wala akong magawa. Kasi napaka-motivating and talagang magkakaroon ka ng spark sa buhay. Like, especially kapag nakaka-relate ka. Katulad kanina, pinakinggan ko yung about sa discipline na podcast and super fulfilling. I even take down some notes dun sa mga notable na sinabi niya kasi nakakaengganyo. Like, nagbigay siya ng bagong rason sa akin na magpatuloy and gawin tong araw na to as that day. Kaya, ayun, nakinig ako and di ko na namalaya na 11 na. So, nag-lunch ako. For lunch, yun nga, napaka-fulfilling again. Hindi ako nag-overeat and I stick consistent sa kung ano man yung nasa plate ko. And also, kanina din, so I've been seeing these tips on TikTok na para daw, yung illusion daw para ganahan ka na, you know, like, konti lang yung proportions ng pagkain mo is kakain ka sa maliit na plato. And ayun yung ginawa ko kanina. Like, kumain ako doon sa maliit na plato. And, girl, it's such a good thing to add. Yes. So, for lunch, I had tilapia. Kasi na-request ko kay mama, sabi ko, hala, namimiss ko na yung tilapia na sinigang. And so, she did. So, ang ginawa ko kanina, kumuha ko ng little portion of rice. I think 2 scoop yon ng tablespoon. Tapos, 2 slice ng tilapia. Yes. And kumuha pa nga ako nung sineparate ko yung tomato mismo. Kaya, napaka-fulfilling and I love tilapias, bro. And I even learned that they're very healthy, like packed with nutrients. Kaya, super satisfying. And after that, marami pa akong time and naghugas kagad ako. Tapos, inayos ko yung bag ko, nag-uniform na kagad ako. Kaya kanina, bago ako pumunta sa school, is hindi ako nagmamadali. Like, ang sarap sa pakiramdam na finally, hindi ka na nagmamadali because
meron kang time. Like, I love it. I wanna embrace this lifestyle na it's such a wonderful feeling. And after nun, school. So, back to school, back to environment. And for some reason, napansin ko, like, kakaiba yung attitude ko ngayon. Like, for some reason, hindi na ako yung matamlay na type ng tao sa school na nagpapanggap. Like, for some reason, full of energy ako. Siguro, when I think about it, it comes from all the things I did so far. Like, talagang nagbigay siya ng spark and motivation sa akin na maging sarili ko talaga even sa school. Kaya, confident ako sa pagsagot sa school. And, let me tell you, so, kanina nalaman ko rin yung scores sa ilan sa mga exam namin and I'm satisfied. Katulad ng sinabi ko, I'm confident sa magiging result kasi confident ako sa mga sinagot ko and of course, it's part of all the things I've overcome doon sa burnout sa pagre-review. Kaya all of it are paid off. So, kanina nalaman ko yung score ko sa creative writing. I am the highest! So, I got 48. So, happy na ako. I could not ask for more. I'm the highest. And, of course, super confident din naman ako sa sagot ko. Kaya, I think I really deserve that. And for media and media and information literacy, I got 46. Let's go. Sabi ng mga kaklase ko kasi sila. And for UCSP or Understanding Culture, Society, and Politics, I'm also the highest. But hindi siya pinakamataas, like 39. Kasi let me tell you a background story. Yung exam kasi namin doon, merong part doon na analogy test. Like, hindi siya part ng lesson. Kumbaga, ikaw mismo yung mag-iisip kung ano yung sagot. And, for some reason, hindi ko alam yung mararamdaman ko kanina. Kasi parang pinipraise ako nung teacher namin. But at the same time, pinangko-compare niya yun dun sa iba kong kaklase. I mean, nagigets ko naman na di-disappoint din si ma'am because she wants us to answer. Kasi mostly sa kanila is, hindi daw nila trinay sagutan. Kaya medyo na-offend si ma'am. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ako. But at some point, happy ako na na-acknowledge yung sinagot ko. Kasi because medyo confident din naman ako na even though nahirapan ako din sa part na yun is, trinay ko pa rin i-analyze talaga yung mismong mga questions. Kaya, I'm so happy in a way, at least, to be in a more selfish perspective is happy ako because I did my part. Okay. So, also kanina, ayun, snacks. Pag-usapan natin yung snacks. So, medyo na parami-rami tayo, but it's fulfilling and feel ko deserve ko naman kasi nakabawi naman ako doon sa steps na ginawa ko ngayon. So, for snacks, binigyan ako ng kaklase ko ng sour candy, which is nostalgic kasi naalala ko nung LM days, like after school, bibili ako nun, like para siyang medicine, tas maliliit na candy, binigyan niya ako. Tapos, bumili ako ng 3 prutos sa kantin namin. Kasi yung kaklase ko, binigyan siya ng lollipop. Eh ako, bigla akong nainggit. Nag-crave ako bigla. Sabi ko, gusto ko ng lollipop. Kaya pumunta ako sa kantin, pero walang lollipop. Kaya nauwi sa prutos. Tapos, kanina yung kaklase ko during his recess, si Jalil, nagpabili siya sa akin ng C2. Tapos, binola ko siya na, 2, sa akin yung isa. Tapos, akala ko, hindi naman siya umano. Tapos, pagkabalik ko, sabi niya, bakit isa lang? Eh, ayun pala, sinabi niya pala kanina, na hindi ko medyo narinig, is, 2 daw pala, para sa akin yung isa. Kaya, kinuha ko yung 20. Pero, hindi sito yung binili ko. Ang binili ko is, cream on a crinkles, which is what I used to buy kapag bumibili ako sa kantin. Kasi, it's so good. Like, para siyang brownie type. Kaya, I love it. And it's worth it. I'm not even gonna be feeling guilty about it. Kasi, deserve ko naman din yun. And si Gian kanina, binigyan niya ako ng 1 piraso from her Presto, which is another favorite biscuit of mine. Like, peanut butter is such my weakness, if you know what I mean. Kaya I love Presto. And yung kaklase ko rin na yun, si Jalil, binigyan niya ako ng V-Fresh para daw, kasi bulahan namin yun dun sa during exam. Kasi parang tinulungan ko siya sa ilang questions. Kaya parang
pay daw yon. Kaya, thank you talaga. I really appreciate it. And after school, I finally decided to, like, to check one of my side quest na balak ko nga, sabi ko, this week. So, pumunta ako dun sa palengke. Sabi ko kanina, gusto kong magsarili, pero nakapagsalita na naman ako, kwento ko kay Gian, kaya gusto niya daw sumama. I mean, I don't really mind, kasi companion pa rin naman yun. So, after school, pumunta ako sa palengke to buy bananas and cucumber, which is bala kong gawing dinner tonight. So, bumili ako. Very proud ako sa pagbabudget and ginawa ko. So, bali 30 yun yung nabili ko. And also, additional steps yon dun sa daily steps ko, kaya I'm very happy. Nakakainis yung init, yung tirik ng araw is definitely what put me into bad mood, pero it's inevitable. So, ayun, hindi ko natiis yung sarili ko and bumili ako dun sa bakery nung pizza bread na inintroduce sa akin ni Mama. I'm so glad na inintroduce niya kasi ang sarap! Tapos 7 pesos lang, like, there's something so different sa mga local bakeries talaga na walang Starbucks or any other coffee shop na makakatapat. Because they're just so comforting. So, ayun, bumili ako. And after nun, pagkabalik ko sa school, pagkabalik ko sa bahay, for some reason, medyo bad mood ako kasi ang init. Like, iba talaga yung paggaling ka school, tas ang init, pawis na pawis ka, pagod na pagod ka, like, you don't even know what to feel at this point, tas feel mo, dumadagdag pa yung attitude na pinapakita sa'yo, pero happy ako na hindi kami nauwi sa away ni Mama because that would not be good. So, si Mama, pumunta siya sa, I think nag-grocery siya konti kanina, bumili siya ng white bread, which is what I've been avoiding, but I can't help it. Bumili siya nun, tapos bumili rin siya ng palaman na Happy na peanut butter. And ako, dahil masama ang timpla ko, sinabi ko sa sarili ko, kakainin ko. So, ayun, kanina, nakatatlong slice of white bread ako, tapos yung dalawa, magkapatong, nilagyan ko ng peanut butter. Okay, ayun. 'Di ba, meron akong sandwich. So, nilagyan ko ng spread nung peanut butter. Tapos, kumuha ako ng isa. Medyo happy pa rin naman ako kasi bala ko talagang magkapatong na sandwich. Pero sabi ko, isa na lang. I mean, it's better than the other option, 'di ba? So, kumuha ko, nilagyan ko rin ng half na spread. And, ayun, after nun, tinarget ko naman yung biko na binili ni Mama kahapon, dun sa nag-aalok sa kanya, / namimilit. And, ayun, kinain ko. So, medyo nakaramdam ako ng guilt. Sabi ko, ito na naman tayo. Like, ito naman laging nangyayari, tuwing uwian. Bago pa ba to para sa akin? Pero, I really am trying to avoid that kind of mindset, like, yes, hindi siya pasok siguro for what I'm trying to achieve, but at the same time, ayoko i-restrict yung sarili ko because alam ko sa sarili ko na ayun yung gusto ko talagang gawin. Kaya what I did instead of reaping what I just saw, is bumawi ako kahit papano. Like, after that, I drank a lot of water. Like, habang kanina, nag-spend ako some time to doom scroll. Like, hindi ko namamalayan, puro na ako inom ng tubig. And then after that is, take ulit ako ng steps. And so far, I think 12 or 13k steps na ako so far. And I'm not even done yet. Like, inuna ko muna to kasi ang dami kong gustong iyap. And, ayun, so far. And, right now, 7:06 na. So, balak ko for my last meal of the day is kakainin ko yung banana na binili ko kanina. Kasi bumili ako ng dalawa. Binigay ko kay Mama isa. And some cucumber.
I mean, I wanna eat it. Kaya, that's what I'm going to do. And so far, ayun yung mga nakain ko today. That's what I eat throughout the whole day. And, ayun, also just wanna mention some events na nangyari ngayong araw. So, kanina, satisfying breakfast nga. Finalo ko yung meal alarm ko. Naka 13k steps na ako so far. And katulad nung inexplain ko kanina, confidence at school, I felt some kind of spark na maging sarili ko sa school talaga. And I'm so glad kasi sino ba naman sila para i-judge ako, 'di ba? Kaya and kanina pumunta ako sa palengke, I bought banana and cucumber and I found out some of the exam scores. And also kanina yung kaklase ko kinompliment niya yung eyebrow ko. Like nakaka-boost ng ego. Hindi kasi feel ko deserve ko din naman kasi kahit ako proud din naman ako sa ginawa ko sa eyebrow. Sabi niya, hala, ang ganda ng kilay mo, ang nipis na. It's giving. And ayun, si Jalil, trinate niya ako breads after school, which is ayoko nang ika-guilty pa kasi nangyari naman na. And also, yung architecture grouping. So, ito yung medyo naging alarma ako kanina kasi kinakabahan ako. Like, pag may groupings na naman, tas may leader daw, nakakaramdam na ako ng tibok eh. Pero ayun, may groupings kami kanina, 3 group. Tapos si ma'am yung namili ng mga naging leader and pinili niya yung unexpected ones. Si Alex, si bago namin kaklase, Bries or something, and si Shan. Like, nati-trigger pa rin ako pag minimension ka pa. Pero ayun, naging ano siya. So, ayun, napunta ako dun sa team ni Alex dahil pinili niya ako. Like, ako yung una niyang minention. Sinabi pa eh. Pero ayun, happy ako kasi pinili niya. Kasi binigyan sila ng right na mamili ng members. And ako yung pinili niya sa group niya. And nandun din yung iba sa mga matitinong grupo. Kaya I'm happy na napunta ako sa magandang place. And yung hindi ako nag-expect, ayoko nang i-mention yun. Hindi ko na i-mention na nag-expect ako na mapupunta ako sa na mapupunta ako doon sa group ni ano. Pero dun sa group ni ano, una niyang pinili yung friend ko, si Gian. Tapos parang may narinig pa ako kanina na sinasabi si Lian. Kaya, happy pa rin ako kasi ang mas mahalaga sa akin is hindi yung part na yon. Ayoko nang maging distracted sa part na yun talaga. Like, gusto ko na talagang umalis dyan sa ano na yan. Okay? Pero ang kapal ng mukha niya these past few days ha. Like, kumakapal na. Like, kanina, pagkapunta niya sa school, pumunta siya dun sa harap ko. Nandun yung bag ko. Tapos, tumapat siya dun sa electric fan. Nagpapahangin nga ako. Tapos, ang lakas na ng loob niya. Pero happy ako na ganun na siya. Syempre, ayoko naman nung parang nag-a-avoidan kami. Kaya, hindi ako magre-reklamo. Like, joke lang yung pag-ano kanina. Pero kung ano man yon, doon na lang muna talaga. Because I'm trying to focus on myself talaga muna these days. And, ayun. So far, that's everything that happened. I'm so happy na nalabas ko na lahat ng gusto kong iyap. And I feel very energetic today. And sana itong mga magagandang pangyayari na to is magpatuloy na sila in the next few days. And I'm really looking forward for another day tomorrow. I can't wait na ma-improve pa lahat ng bagay na I already improved today to become a better version of myself. And I'm so happy. I really am in the place that I wanted to be. So, thank you, Lian, for doing your best, and I hope you continue to do so.